Hi, this is Paulo of Analytics.com, bringing a best foot forward video review on the New Balance 574 Legacy. So without further ado, let's go ahead and check out the shoe. Okay, so before anything else, this is my wife's pair. So binili niya to sa New Balance sa Trinoma. Shout out to the staff sa New Balance Trinoma. And actually naghahanap kasi siya ng shoe from New Balance na kumbaga yung magagamit niya on a daily basis. So alam naman natin na isa sa mga classic silhouettes ng New Balance ay yung New Balance 574. So actually nung na-try niya yung 574 pair ko, actually medyo magkalapit lang kasi yung paa namin ng sizing eh. So nung na-try niya yung 574 ko, and na-realize niya kung gaano ka-comfortable yung sapatos. So sabi niya sa sarili niya, might as well bili rin siya ng sarili niyang pair. And nung pagpunta namin doon, nakita namin itong bukod doon sa mga regular 574 colorways and silhouettes, nakita namin itong 574 Legacy, which is a different look on the 574 silhouette, pero hindi naman siya masyadong lumalayo pagdating sa looks niya. So kita niyo naman yung overall shape niya is nandito pa rin, pero yung sa toe makita niyo. Pero ang masasabi nating difference would be sa pec na nakalagay. So pagdating sa upper, pag-usapan natin, nandito pa rin yung classic premium looking suede ng New Balance 574. So kita nyo siya, ito yun, yung olive green na to. Yan, itong paneling na to. So very buttery, tapos at the same time very rugged looking, na very premium ang dating. So masasabi natin na isa sa mga highlights ng New Balance 574 ay yung kanyang look, yung material makeup niya, which is suede. This time around, nagdagdag sila ng Cordura fabric na makikita nyo dito sa part na panel na to. Yan. And at the same time dito, yan. So, yung Cordura material na to, it's more like a nylon mesh material. So, ang ginagawa nito is it adds durability, since itong New Balance 574 is a bit hybrid looking shoe carrying the 574 silhouette na ginawa nilang mas ideal for trail or outdoor walking. So ayan, alam naman natin ang silhouette ng New 574 ay medyo parang mukha siyang running shoe, pero this time ang ginawa nila, nag-add sila ng bits and pieces para medyo mas maging suitable siya sa mga trail running or sa outdoor walking na medyo uneven yung terrain, masasabi natin. And at the same time, yung conditions ng terrain ay medyo harsh. So bagay na bagay itong Cordura material na to kasi it adds durability to the upper. Of course, rugged looking pa rin siya. So kaya mas masasabi natin nagkakaroon ng perfect blend yung material makeover nitong New Balance 574 Legacy. Of course, nandito pa rin yung mga basic leather panels. Ayan, dito sa logo ng New Balance. Nakita mo siya dito. And at the same time, meron din dito sa heel area. Ayan. So, kahit pa paano, marami kang makikita material makeover netong silhouette na to. Pagdating naman natin sa midsole or sa cushion tech nga, nandito pa rin yung end cap foam nila, which is an EVA blend of foam. So, it runs from the heel area, ito, tapos all the way dito sa midfoot area. Tapos makikita nyo merong PU, itong PU foam na to na magra-run all throughout the midsole of the shoe. Masasabi ko lang na medyo different is this time around, itong end cap foam na to is medyo may pagka-exaggerated look. So makikita nyo sa b-roll na gagawin ko, mayroong exaggerated, parang yung foam, may exaggeration part. Not too much, pero nagbibigay siya na rin ng parang kakaibang look para dun sa shoe na medyo masasabi natin kakaiba. Diba? So, bagay na bagay siya. Actually, ito yung para sa akin, personally, na isa sa mga main highlight ng sapatos, which is yung itong exaggerated end cap foam na to. So, of course, nandito pa rin tong TPU piece na to. It adds support structure lang, parang sa framework lang ng heel area. Para, since yun nga, sasabi ko, bagay ito sa outdoor walking, sa mga trail running,
So para kahit paano magkakaroon ka ng stability, more stable yung ano mo, yung heel area mo para hindi mag-roll yung ankles mo. So kamusta naman yung consistency ng foam? So yung foam is on the firm side pero may enough naman siyang give na hindi magiging brick-like yung feel mo during heel-to-toe transitions. So, enough siya to give support or comfort pagdating sa cushion. And at the same time, medyo firm siya, on the firm side siya, to give you stability. Kasi nga, pinopromote nila to pang sa more outdoor walking or trail running. So, kahit paano kailangan mo ng stability during those uneven terrains. So, bagay na bagay to. Pagdating naman dito sa outsole, kita nyo naman, rubber outsole siya, solid rubber outsole, tapos mas makakapal yung lugs niya dito, itong things na to, itong mga panels na to, yan, makakapal siya, enough for the harsh terrains. Tapos, this time, itong New Balance, sa 574 ko, flat lang to naka-incorporate siya mismo dito sa rubber outsole, pero this time, ito parang ginawa nilang parang crash pad ang dating, na rubber crash pad. So, mas exaggerated siya, nakaangat siya, mas pronounced. Nandun pa rin yung New Balance logo, pero mas bagay siya kasi nga mas rugged ang dating. Let's go back to sizing. According to her, it fits true to size naman. So, I guess if you're looking for a good shoe na medyo classic looking, tapos hindi naman siya masyadong pansinin or agaw attention, when you do your outdoor walks, I suggest you check out the New Balance 574 Legacy kasi nga medyo classic look, tapos at the same time enough yung stability and comfort, impact protection, and of course yung durable materials na ginamit niya. For the price of the shoe, it retails for 7,495 I think, and nakuha namin to sa New Balance Trinoma, doon yung nabili. Of course, I'm pretty sure sa mga New Balance stores, available din ito, yung mga major branches ng New Balance. So, I'm pretty sure, check nyo yun, and you can ask their staff kung meron silang 574 Legacies. And that's it. If you find this video helpful, give it a thumbs up. You can also share this video. Tapos yung mga meron ba nito, ano sa tingin nyo? Ginagamit nyo nga ba siya sa outdoor walking or trail running nyo? Or ginagamit nyo lang din siya on a daily, parang lifestyle shoe nyo during your daily grind? Sound off, write nyo sa comment section. And what else? Thank you for watching this video. Give it a thumbs up. Of course, share. Follow us on our socials sa Facebook, Instagram, sa TikTok. Of course, here sa YouTube. Be sure to click the bell icon to be notified if we have new contents na dito sa ating channel, analytics.com. I'll also be doing a written review sa analytics.com sa ating website. So, be sure to follow analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video.